Bringing hope the world over. Hope Channel. Jesus said, "Go." The Hope Channel is obeying. Tell the world now. With the Hope Channel. Kung walang tagapagtas, wala tayong pagtas. May pag-asa, may bagong kabuhayan, at naghihintay sa kanyang pagkain. Pero tanging-tanging sa Kristiyanismo. Magandang gabi sa inyo lahat. Minamahal po namin mga tagapanood. Dito sa Hope Channel, kami po ay natutuwa na nakasama namin muli kayo. At sa gabing ito ay tayo dadako muli sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Bago tayo magpatuloy, nais ko rin muling ipakilala sa inyo si Pastor Rudy Nepomuceno. Welcome po, Pastor. Salamat po, Pastor Ben. Magandang gabi po sa inyo lahat. Nawa ay madama natin ngayong gabi ang pagpapala, ang kapayapaan at ang kagalakan ng ating Panginoon. Tayo po ay dadako muli sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. At ang ating pong tatalakayin ngayon na nasa ikalawang leksyon ng ating serye na may kinalaman sa dakilang tunggalian. At ang pag-aaral na ito ay aakay sa ating makilala pa natin ang Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Ating pag-aaralan dito ang kung paano naghayag ang Diyos at kung paano sa pamamagitan ng Biblia ay tayo mapapaibig palalo sa Kanya. Bago tayo magpatuloy, napakabuti tayo muna po ay yumukod sa isang tanging panalangin. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos na mapagpala na nasa mga langit, karapatan at kagalakan po namin ngayon na muling mag-aral ng iyong banal na kasulatan. Ngayong buksan po ang aming puso at isipan, ilagak sa aming mga puso at isipan ng iyong banal na Espiritu. Maunawaan namin ito, mabigyan kami ng karunungan, datapat higit sa lahat ay ng kapasyahan na tanggapin ang mga aral at sa kabuhayan upang maging bahagi ng aming kaligtasan. Samantalang kami naglalakbay patungo sa iyong pinagpalang kaharian. Ito nawa po ang inyong igawad sa amin at pagpapala sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa gabing ito. Alang-alang po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor Rudy, sa ating magandang panalangin. Ngayon ay ating tumunghayan ang ating paksa, Revelation and the God revealed in it. So napakaganda na malaman natin ang Diyos ay nagagalak na maghayag ng kanyang sarili. Lalo tigit ang mga bagay na may kinalaman sa ating kaligtasan, may kinalaman sa kanyang mga panukala sa ating buhay. Ang lahat ng ito ay kanyang inihayag sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga pinili na mga lingkod na siyang sumulat ng banal na kasulatan. Pastor, napakagandang ating tunghaya ng talata mo nating sa uluhin sa linggong ito. Ito yung makita natin sa aklat ng Hebreo. Sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 1, talatang 1 at talatang 2. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ay ginawa ang sanlibutan. Okay. So, Pastor, dito ating nakita ang Diyos ay naghayag sa huling kapanahunan. Magandang kaisipang maunawaan natin ang Diyos ay naghayag sa maraming kaparaanan. Meron tayong tinatawag na general revelation, ano? Ano ba yung general revelation, Pastor? Actually, Pastor Ben, ang Diyos ay nagpahayag ng kanyang sarili o nagpapahayag pa rin ang kanyang sarili sa magitan ng 5 paraan, di ba? Una nga ay pangkalahatan, general revelation, magitan ng nature. Wika nga sa awit 19, the heavens declare the glory of God. At ang kalawakan naghahayag ng kanyang kalwalhatian. Ikalawa ay magitan ng mga propeta sa pagsulat ng banal na kasulatan. Ilang propeta ngayon? Mga 4 na po, ano? Mula kay Moises hanggang kay Juan. Ikatatlo ay sa magitan ng kanyang sariling anak na nagkatawang tao at nabuhay dito sa mundo ng banal at namatay sa krus sa Kalbaryo. Yan ay ikatlong pagpapahayag. Ika-4, magitan ng Espiritu Santo
na siyang nangungusap sa ating mga puso ngayon at nagpapatotoo sa lahat ng mga bagay na ginampanan ng Diyos mula sa paglala hanggang sa ating pagliligtas ngayon. At ang ikalima, ito yung very special revelation magitan ng personal experience natin. Napakaganda, no? At sa ating pag-aaral ay yung paghahayag na binabanggit dito, isa ritong mahalaga ay ang Diyos mismo ay nagpakilala sa atin. Maraming mga kaparaanan kung paano mahayag ang Diyos. Yung kanyang kaluwalhatian na nabanggit natin sa General Revelation. Pero pag pinag-usapan natin ang pag-ibig ng Diyos, ang pagliligtas ng Diyos, ay ito talaga ay diretsyon sa Biblia natin lamang maunawaan o makikita. So, ating pag-aralan ang aral o ang doktrina na may kinalaman sa banal na kasulatan. Paano ba kinilala ng mga manunulat ng Biblia ang kanilang mga isinulat? Paano nila tiningnan yung kanilang mga ginawa? Ano ba ang kanilang pagkaunawa sa kanilang ginawang ito nung ito'y kanilang isulat? Ang Diyos kasi ay nangusap sa mga propeta magitan ng pagkasi o inspiration ng banal na espiritu. Kinasihan ng pag-iisip. At sa magitan ng pagkasi sa isipan ng mga manunulat noon, sila ay sumulat ng mga isipang ito mula sa Diyos na ginagamit ang sariling lengguwahe. Yung sumulat sa gitna, sa loob ng kanilang sariling kultura. Kaya nga't upang ang salita ng Diyos, patapos na ito'y maisulat at babasahin naman ng mga tao, makilala din nila sa magitan ng kultura na kanilang binabasa na sinulat ng mga manunulat. So kung paanong ang Espiritu Santo ang nagkasi sa mga Bible prophets na isulat ang mga salita ng kasulatan, ang Espiritu Santo din naman ang kailangan ng tao samantalang babasa siya ng kasulatan upang maunawaan ang isipan ng ating Diyos. Pastor Rudy, nabanggit mo kanina sa sinabi mo na may term kang binanggit na yung pagkasi at saka yung kinasihan. Siguro sa kapakanan ng iba natin mga kapatid na hindi ganon kalalim ang pagkaunawa sa Tagalog, ay paano ba natin ipapaliwanag ito sa mas madaling salita o sa ating salita sa ating kapanahonan ngayon? Okay. Sa binasa natin sa 2 Pedro 1:19-21, ang Diyos ay nangusap sa mga propeta ng una. So ang Diyos, magitan ng tinatawag na sistema o proseso ng pagkasi, magitan ng Espiritu Santo, ay personal na tinawag sa paangitain, sa panaginip, o sa tuwirang pakikipag-ugnayan sa mga propeta noon. Magitan noon ay kinasihan sila ng Diyos. Ang kanilang pag-iisip ay nilagyan ng Diyos ng mga banal na isipan. Nagkaroon ng impression. Yeah, parang impression. Parang sa computer ngayon, na-encode yung kanilang isipan ng mga isipan ng Diyos para kanilang maisulat. Pero kung paano nila ito ipapahayag, ay nandoon na yung kanilang background ng kanilang kultura o ano yung kanilang hanapbuhay. Yes. So, nakapalob na roon. Kaya nangusap sila sang-ayon sa wika ng kultura na kanyang kinakabuhayan araw-araw. Kaya meron diyang magsasaka, meron diyang general, meron dyan meron ding hari, meron dyan mangingisda, at iba't ibang mga kalagayan ng tao sa ekonomiya. Ano ba ang ilang mahalagang layunin pa ng pagkakabigay sa atin ng banal na kasulatan? May binabanggit si San Pablo sa 2 Timoteo, di ba? Nandyan may listahan siya ng magiging function o gawain ng salita ng Diyos. O layunin. O layunin ng salita ng Diyos kapag ito ay binabasa na ng taong may pananampalataya sa salita ng Diyos. 2 Timoteo 3:16 hanggang 17. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa una, pagtuturo, ikalawa, pagsansala, pangatlo, pagsaway, sa ikaapat, ikatututo na nasa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. So, multifunction ang gawain ng salita ng Diyos.
magitan ng pagkasi ng Espiritu Santo sa manunulat at ganyan din naman sa mabasa. Okay, so ating natunghayan sa sandaling ito, ang banal na kasulatan ay ibinigay sa atin ng Diyos sa kaparaanan na may mga tao siyang pinili. At ang layunin ng pagkabigay ng banal na kasulatan, mga minamahal namin taga-subaybay, ay para tayo maturuan, maging ganap, mamuhay na tayo sa lupang ito ng ayon sa panukala ng Diyos. So, ibig sabihin ay, kung babasahin natin ang banal na kasulatan, talagang aakayin tayo ng Biblia sa pagganap ng kalooban ng Diyos. Sa kabanalan at sa pagliligtas. At paglilingkod at pagliligtas. So, dito sa ating pag-aaral ay may binabanggit na ano man ang pinapaniwala ng tao ay meron siyang basihan. Sa ating mga mananampalataya ay ang ating basihan ay ang banal na kasulatan. Yes. Dito binabanggit na ito yung ultimong pamantayan ng ating mga paniniwala, ng ating mga pinangahawakan. At tagapagpasya tungkol sa katotohanan. At siyang magpapasya natin sa pagpapasya rin kung ano na dapat natin piliin, ano dapat natin gawin. So napakaganda na ang Biblia ay ating babasahin dahil kung ito'y ating susundin ay tiyak na hindi tayo mapapaligaw. Sinasabi na the Bible is its own expositor. Ang Biblia ang siyang nagpapaliwanag sa kanyang sarili. Hindi ito may papaliwanag ng encyclopedia o dictionary o anumang ibang aklat hiwalay sa Biblia. Tanging ang Biblia rin ang magpapaliwanag sa kanyang sarili. Kaya nga, kahit yung mga gumagawa ng sermon ay talagang pagkaalam, nabasa mo lang talaga ang Biblia. Kahit itong Biblia lang ang mabasa mo ay talagang sapat para maunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Yung ibang mga babasahin natin na nakikita ay yung mga pantulong na lamang sa ibang mga bagay, pero sapat ang Biblia para maunawaan natin ang kalooban ng Diyos. Kung mga babasahin natin mga aklat, for information. Pero salita ng Diyos ay for salvation. Para sa kaligtasan. At saka hindi lamang sa kaligtasan, kundi yung transformation din. Okay. So sabi nga ay, magbasa tayo ng ibang mga aklat, lalago tayo sa kaalaman. Pero basahin natin ang Biblia, lalago tayo tungo sa larawan ng ating Panginoong Hesus. Nabanggit pa rin, Pastor Ben, dito na ang lahat ng kasulatan, all Scripture. So, mula Genesis 1:1 hanggang Apocalypse 22:20, yun ang saklaw ng lahat. Pero kasing marami nagbabasa ng banal na kasulatan na namimili lang dampot dito, dampot doon. Meron nga na tinatawag ng mga New Testament Christians. Walang kabuluhan na yung Old Testament. At yun na lamang New Testament ang ginagawang batayan. Meron tayo ilang kumisa nagbabasa ng Biblia na actually ang nakita ko may dalawang extreme Yung isang extreme ay kanilang sinasabi, wala na yung lumang tipan na yan, ito lang bago. Yung isang kabilang extreme naman, ang kanilang sinasabi ay, nung yung sabihin ka dyan na lahat ng kasulatan, ano ba yung katinutukoy doon? Kasama na ba yung ka doon ng bagong tipan? Wala pa naman yung bagong tipan ng panahon na yon. Kaya yung kanilang binabanggit na banal ng kasulatan, yung lumang tipan. So, another extreme naman yon. Yes. Siguro ay dapat ay maging balanse tayo na ating tingnan ang banal na kasulatan mula Genesis sa lumang tipan hanggang sa Apokalipsis sa bagong tipan ay ito'y tinatawag na ang lahat ng kasulatan na kinasihan. So, siguro maya-apply natin, Pastor Ben, yung lahat na yon pagkatapos ng 96 AD. Ngayari, ang huling aklat na sinulat ay ang Apokalipsis. Sinulat ni San Juan Revelador, mga 96 AD yun. So, pwede nang in literal application, lahat ng kasulatan, covered na doon. Siguro mula 96 AD, pwede pa rin ipasok yung isipang yun lang lumang tipan. Pero after that, hindi na pwede. Okay, so maganda. So ang Biblia ang ating panghawakan, ito ang ating basihan sa lahat ng ating mga paniniwala, at sana sa lahat ng ating mga iniisip na mga pagpapasya na gagawin ay konsultahin natin ang banal na kasulatan upang kung magkagayon, maging tiyak tayo sa ating mga ginagawang pagpapasya. Binabanggit dito sa ating leksyon, Pastor, yung kalikasan o yung likas ng pagkasi o inspiration. May binabanggit sa ating lesson na kung minsan ay may mga parabagang magkokontra. May sinabi sa ganitong aklat sa Biblia, may sinabi rin naman dito na iisa lang naman yung tinutukoy pero parang magkaiba yung description o yung paglalarawan.
So, sinasabi natin na ito naman ay ang Biblia, kinasiyahan ng Banal na Espiritu. Pero bakit parang may magkaiba na para ba nagkukontrahan? So, may pagkakaiba sa mga salita. May mga pagkakaiba. Merong kulang, merong dinagdag. Sabi nga na iba, kung talagang kinasiyahan, hindi na magkaiba. Ay bakit magkaiba? Nababanggit ko ang mga halimbawa ang tinutukoy dito sa ating lesson. Sa aklat na Mateo 27, talatang 37, babasahin ko sa wikang Ingles, ang sabi, "This is Jesus, the King of the Jews." Yun ang sinabi ni San Mateo. Pero ang sulat naman na ginawa ni San Marcos sa Mark chapter 15, verse 26, ang nakalagay lang doon ay, "The King of the Jews." O di meron ng medyo may pagkakaiba na. Magpatuloy pa tayo. Halimbawa, sinabi naman ni San Lucas sa chapter 23, verse 38, "This is the King of the Jews." Ay tatlo na ito na sinasabi nating pare-pareho silang kinasiyahan, pero magkakaiba naman yung kanilang paglalarawan. Isang tanawin, isang pangyayari. Isa naman yung pangyayari. Ang inspiration kasi, Pastor Ben, ay hindi sa mga salita kundi sa isipan. Ngayon, ang inspiration din ay nagbibigay ng konting laya sa pagpapahayag sa magitan ng salita. Kaya itong tatlong manulat na ito, si Mateo, si John Mark, at saka Dr. Lucas, ay gumamit ng mga salita mula sa kanilang isipang kinasihan ng Diyos upang ilarawan ang persona ng ating Panginoong Jesus. Pero iupasin din, Pastor Ben, sa tatlong yan, sa Mateo, Marcos, at so, hindi nawala yung King of the Jews. Yun ang particular na description. Ang nadagdag lang ay yung Jesus, the King of the Jews. Doon sa ikalawa ay nawala yung this is Jesus. Sa pangatlo ay this is the King of the Jews. So, hindi material yung yung pagkakaiba. And the Holy Spirit, inspiration, allows this kind of parang inconsistency para mailarawan yung isang bagay na nakita na inilarawan ng tatlong mga propeta. Kahit na mga Gospels, merong iba't ibang mga descriptions ang ayon sa kanilang pananalita. Pero ang isipan ay isa't isa rin. Walang pagkakaiba. So, yung likas ng inspirasyon na ating nakita rito, hindi ito yung word for word na inspirasyon. Kundi yung isipan. Kundi ang Diyos ay nangusap sa isip at ang tao ay sumulat sang-ayon sa kanyang sa pagkaunawa. Okay. So, maganda. May gusto ko may nagtapasa. Ngayon din naman, ang inspirasyon ay kumikilos hindi sa salita o sa pagpapahayag sa expression, kundi sa tao mismo. Oo. So, it's the person who is inspired by the Holy Spirit. So, ang inspiration ay dumating doon sa tao. Yes. Hindi doon sa sulat. Hindi doon sa salitang kanya ginamit o sa pagpapahayag yung expression ng kanyang... Pero pagkatapos niya itong may sulat, binabanggit natin, ito ang salita ng Diyos. Yes. O, salita ng Diyos, pero actually, ito ay salita ng tao. O? Opo yun. Pero mula sa isipang kinasihan ng Diyos. Okay. So, maganda. O, ipagpatuloy natin. And by the way, meron sa ating pag-aaral din na mga pasubali. Bagamat ating nakikita sa Biblia na parang merong mukhang magkaiba o may discrepancy ba, ay may mga payong binibigay sa atin na tayo maging mapagpakumbaba, na hindi kagad tayo humatol na ayan, magkakontra yan. Actually, may nakausap din ako Pastor, parang ayoko ng paniwalaan ng Biblia kasi may kaibigan nga ako, naglahad sa kanya ng nasa 100 daw yon ng mga inconsistencies. Parang kang ayoko nang maniwala sa Biblia. Kasi mayroong mga ganitong nakikitang ba't magkakaiba. Ay palagay ko nga ay hindi lang nila naintindihan na mabuti kung ano yung tinatawag na yung likas ng inspiration. Tsaka meron talagang mga kaibigan tayo na ganoon ang naging attitude tungkol sa Biblia. Naghahanap ng mga talatang parang may problema. Upang sa katunayan, kung ating bibigyan ng suri ang kalidad ng kanilang mga desisyon, hindi pa sila handang tumanggap ng katotohanan ng Biblia. Ngayari, bagamat magkakaiba-iba ang ilang salita, ang doktrina ay nandun, hindi nababago. At saka, bagamat tayo ay
binigyan ng salita ng Diyos, itong mga ito ay sapat para sa ating kaligtasan. Na kung meron man mga discrepancy ganito, ay hindi naman makaka-apekto to sa ating buhay bilang mga Kristiyano. And at the same time, sa ating lesson ay may binabanggit na hindi tayo tinawagan ng Diyos para hatulan ang kanyang salita, kundi ang sundin ang kanyang salita. So napakaganda na tayo sumunod sa magandang payo na ibinibigay sa atin ng banal na kasulatan, na kuminsan sa ating pagbabasa para bagang meron tayong hindi masyado maunawaan, pero magpakumbaba lamang tayo sapagkat sa takdang panahon ay maunawaan din natin ang mga bagay na ito. Isa pa, Pastor Ben, meron din mga problemang papasok pag pag-uusapan na i-translation eh. Meron mga salita sa original na Grego, Hebreo, Aramaico, na ang hirap isalin sa English. At mula sa English, ang hirap isalin sa Tagalog. Meron mga salita sa English na hindi mo mahagilap kung ano yung particular yung tiyak ang salita magagamit mo sa Tagalog. Gagawa ka ng isang parang phrase o ilang mga salita para maihayag yung isipan o nung isang salita yun. Nadinig ko yan, Pastor Rudy, kasi may nagsabi sa akin noon, ay halimbawain ka, may binanggit yan na bigyan mo ng malamig na tubig. Nang kaisipan doon ay maginawahan ng tao, ma-repress. Pero may mga bansa tayo na pag binigyan mo ng malamig na tubig, ay parang insulto na ang dapat may bigay mainit na tubig. So siguro sa mga ganitong punto ay pumapasok yung tinatawag na yung konteksto. Yes. Ano ba yung kaisipan talaga ng ibigay ng Panginoon yung ganitong salita? So hindi siguro siya word for word lang basta mai-translate. Kundi sinasalang-alang natin yung thought, yung kaisipan ng yung mensahe ng Panginoon. Kaya nga sa pag-aaral ng Biblia at upang ito'y maunawaan, ang pag-aaral natin ay hindi lamang textual. Tingnan natin kung ano sinasabi mismo ng talata. Hindi, upang makuhang lalong malawak na aplikasyon dito, tingnan natin yung konteksto, yung nakapalibot ng mga talata o yung whole chapter o kahit na nga yung whole book para makita natin ang mas lalong malalim na pakahulugan. At higit sa lahat, kailangan din yung makita natin ang cultural background. Kaya sinabi mo, hindi mo pwedeng bigyan ng malamig na tubig sa isang lugar na kailangan ay mainit. Parang insulto sa kanila yun. Ganun ang pag-aaral ng Biblia. Yeah, ako natuwa rin. Ako yung mag-take ng homiletics, sinabi sa amin doon na talagang i-consider mo ang konteksto, i-consider mo ang kultura, i-consider mo ang panahon, sino ang mga tao, anong kanilang mga hanapbuhay, para lalo natin makita yung picture, yung ng mensahe ng Panginoon. May dagdag pa doon kailangan analogical din Yung inihambing mo ang mga talata sa iba't ibang mga konteksto rito. At huli sa lahat, pinakamahalaga yung kinakailangang merong psychomotor. Yung kukunin mo ang desisyon ng tao tungkol sa talatang yon upang kanyang matanggap o kaya kanyang tagihan kung talagang ayaw niya. Okay. So dumako tayo sa nakita natin ang kung paano nagaganap ang paghahayag ng Diyos, yung tinatawag nating inspiration. Pero meron ding higit pang mas mahalaga roon. Ito yung tinatawag na yung makilala natin ng lubos, ang Diyos na siyang naghayag ng kanyang sarili at naghayag sa atin ng banal na kasulatan. So ano ba sinasabi ng Biblia tungkol sa ating Diyos na naghayag ng kanyang sarili sa banal na kasulatan? Iisa ang Diyos, Pastor Ben. Pero siya ay plural. Kaya sa original na wika, ang Diyos ay Elohim. At yan mabasa natin sa Genesis 1:26, sa paglalang ng tao, let us make man in our own image. Lalangin natin. At kung babasahin natin ang Genesis 1, so umpisa pa lamang in the beginning, God created, tapos nakalakay doon and the Spirit of God was upon the water. So, dalawa na agad persona ang binabanggit doon. At yung aktibong manlalalang, tulad ng mabasa natin sa Bagong Tipan, sa Colossus 1, ang lumalang ay ang persona ng anak ng Diyos, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So, ito yung Diyos na nagsasalita, ito yung Diyos na nagtuturo sa atin, ito yung Diyos na manlalalang, ito rin yung Diyos na nagsasagawa ng kabuuan ng panukala ng pagliligtas. Kaya nga lang, sapagkat tatlong persona, binibigay sa atin yun upang makita natin sa lalong malawak na tanawin
ang mga sangkap ng pagliligtas o redemption o katubusan na kanyang isinasagawa para sa tao. Tatlo kasi yan, God the Father. God the Father wills kalooban ng Ama yan, di ba? God the Holy Spirit, God the Son executes. Siya nagsasagawa ng kalooban ng Ama. And God the Holy Spirit testifies. Nagpapatotoo tungkol sa kalooban ng Ama at sa ginawa ng Anak. Sa mamagitan nito, makikita natin ang triunity. Ang tatlong persona ng Kadisyan na gumagawa bilang isa. Kaya sa Deuteronomy 6:4, alamin mo, O Israel, na ang Diyos ay iisang Diyos. Dito sa ating lesson, binanggit na the Lord is His oneness. Meron din tayo mga kaibigang ibang mga mananampalataya na nagsasabi, ito yung kayong oneness. Ang oneness yung kay siya yung Ama. Siya pa rin ang anak. Siya rin ang anak. At siya rin ang Holy Spirit. Pero nagpapalit lang siya ng gawain. Pero hindi ganito yung oneness na ating pinag-aaralan ngayon. Kundi yung oneness na iisang uri ng kadiyusan. Pero merong nahayag siya sa iba't ibang mga persona. Kagaya na nabanggit mo nga, sa Genesis chapter 1 pa lamang ay makita na kagad natin, in the beginning, God. At yung God na yon ay Elohim. Na kung pag-aaralan natin ng original na wikang Hebreo, ay pagka Elohim, yan ay plural. Plural. Oo. Iisang Diyos, pero higit sa isa ang persona. Now, bakit mahalaga sa ating mga Seventh-day Adventist ang aral ng Trinidad? Gaano ba talaga ito kahalaga sa atin? Paano ito makaka-apekto sa ating kabuhayan bilang isang Kristiyano? Tayo kasi ay mayroon tinatawag na mapalad na pag-asa. Naghihintay tayo sa ikalawang pagparito ng anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Kung hindi natin naunawaan ang mga sangkap ng triunity ng Diyos na merong Ama, merong Anak at ng Espiritu Santo, hindi rin natin maunawaan o matatanggap na yung ikalawang persona, ang Diyos Anak, ay nagkatawang tao at nabuhay dito sa lupa, namatay sa krus sa Kalbaryo, nabuhay na maguli, nagbalik sa langit, at ngayon ay gumagawa ng special ministry sa langit bilang ating punong saserdote. At hindi rin natin maunawaan iyon kung hindi nga natin tinatanggap ang three persons of the Godhead para mahintay natin ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lamang yon, sapagkat naghihintay tayo, tumitingin tayo sa malayo, doon sa bagong langit at bagong lupa, na doon ay makikita na natin ang mukhaan ng ating Panginoong Jesus kasama ng Diyos Ama. Di ba doon sa Apocalypse 21 o 22, binabanggit doon na makikita natin doon ang Diyos at ang anak, ang kordero ay nandoon. So, sa the Bible, ang Biblia ay, bagamat wala sa Biblia yung salitang Trinity, makikita natin ang maraming pagpapatunay na merong plurality ang kadyusan at tatlong persona ang siyang gumagawa at umaakto para sa ating kaligtasan at sa ating redemption, pagtubos. Okay, dito sa ating pag-aaral, binabanggit na atin pagkinikilalang mabuti ang Diyos na naghayag ng kanyang sarili. Sa ating leksyon ngayon dito ay may binabanggit na mystery. Na marami mga mystery tayo makikita sa Bible at kabilang na rito yung kadiyusan, yung tinatawag na triune God. So, paano mo, Pastor, maipaliwanag yung tinatawag na mystery? Ano ba ibig sabihin na may misteryo dito sa triune God? Ang misteryo kasi ay mystery para sa walang pananampalataya. Pero pagka tayo nananampalataya, mga rin kasi ang mga bagay tungkol sa kadyusan na hindi natin nakikita at mga aral na hindi natin masyadong naunawaan. Pero ang hindi nakikita ng mata ay pwedeng matanggap ng pananampalataya. Pagkat gano'n ang pananampalataya, katiyakan sa mga bagay na hindi nakikita. So, ang misteryo ay ang hiwaga ay hiwaga sa ayaw maniwala. Pero ang hiwaga ng kabanalan, katulad ng binasa ko nung nakaraan nating pag-aaral, basahin nga natin muli. Sa unang
Timoteo 3:16. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Yaong nahayag sa laman, pinapagimbanal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaaral sa mga bansa, sinampalatayan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kalwalatian. Sino itong nahayag sa laman? 1:1 ng pasimula ay ang berbo. At ang berbo ay Diyos. At ang berbo ay sumasa Diyos. Sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. Tapos 1:14, at nagkatawang tao ang berbo. So, yun, isang hiwaga na. Yung hiwag, sa tao kaya maniwala. Hiwaga yun. Paano yung kang magaganap na ang Diyos ay naging tao? Yun nga. Yun ang incarnation. Na sa first and second century, talagang nilabanan ng diablo sa magitan ng pagbangon ng mga kilusan at mga tao na nagtuturo na hindi pwede yun. Kahangalan yun, foolishness yun, ang wika nila. Oo, at saka na maaari kasi naroon yung kaisipan na ibig sabihin ang Diyos ay na-degrade. Ang Diyos ay hindi na Diyos kasi nagkatawang tao na, hindi na Diyos. Para sa isang adikain, para sa isang gawain, pero later on, bumalik na matapos ang gawain bilang tao na namatay sa krus sa Kalbaryo, nang siya ay muling nabuhay, bumalik siya sa kanyang kalagayang Diyos at babalik siya sa kalagayang Diyos. So, ibig sabihin, nang magkatawang tao ang ating Panginoong Hesus, hindi ibig sabihin niya wala ang kanyang pagka-Diyos. Hindi nawala yun. Hindi nawala, kundi siya nagkatawang tao, pero ang kanyang kadiyusan ay nanatili. At yun ang isang misteryong paano yun naganap. Yeah. Sa teolohiya, merong term na ginagamit dyan, Pastor Ben, yung hypostatic union. Hypostatical or hypostatic. Misteryo na kung paano ang hiwaga, kung paano ang Diyos at ang pagiging tao ni Kristo ay maaaring magsama. Magsanib. Yun ang hypostatical union. Na nanatili ang kadiyusan, pero naroon ding nanatili rin yung pagiging tao. Yes. Hindi siya mistiso. Ang mistiso kasi half-half, di ba? Half-half, pero ito pero talaga 100%. Full. Ang misteryo kasi rito ay may panahon siya ay nagsasalita bilang Diyos na alam niya ang lahat ng bagay. Pero may panahon din siya nagsasalita bilang tao na hindi niya alam ang lahat ng bagay. Katulad nung yung ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesus, wala nakakaalam. Kahit na si Jesus bilang tao, hindi niya alam. Tangi ang Ama sa langit. Pero ang ating Panginoong Hesus, nang siya nabuhay dito sa lupa, sa pagharap niya sa kasalanan, sa mga sitwasyon, ng tukso, anumang bagay, sa paggawa niya ng mga kababalaghan, pagpapagaling, pagbuhay ng patay, siya ay tao. Sa anumang sandali, anumang pagkakataon, na ginamit niya ang kanyang divinity, ang kanyang pagka-Diyos, sa kanyang pagharap sa sitwasyon at paggawa ng kababalaghan, talo na siya ng diablo. Yun ang tukso ng diablo sa kung talaga ikaw ay anak ng Diyos. Gawin mong tinapay itong mga bato. Gamitin niya ang kanyang kapangyarihan. So he never uses divinity while doing things on earth. Sa mga pagkakataong para bagang, ang Diyos lamang ang makakagawa niya na. So ginamit niya yung divinity. Pero hindi. Kung siya'y gagawa ng anumang kalabam, madalas na makikita natin sa Ebanghelyo na bago niya isagawa isang bagay, tumitingin siya sa itaas, humihingi siya ng approval ng Ama tungkol sa kababalaghang kanyang isasagawa. Katunayan, kung paano bilang tao pwede siyang gumawa ng kababalaghan, si Pedro mismo. Di ba bumuhay ng patay? Sino ang kanyang binuhay? Si Dorcas. Dorcas ba? Tabita. Si Tabita. So, ang ating, sa lumang tipan, sino yung bumuhay ng patay? Si Propeta Samuel. Elijah rin. Si Elijah. So, ang pagbuhay ng patay ay prerogative o kakayahan na karapatan na ibinibigay ng Diyos magitan ng Espiritu Santo. Kaya sino ba sa atin, sa prerogative ng Diyos, katulad ng ginamit niya yung mga alagad noong una at ang ating Panginoong Hesus, ay nagsagawa siya ng mga kahangahangang bagay na hindi normally magagawa ng tao
magitan ng Espiritu Santo. Okay, so dito nakita natin na ipakilala sa atin kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. May mga misteryong mahirap ipaliwanag. So, Pero pwede natin tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya na ito ang makakabuti rin sa atin. Now, paano pa natin makikilala ang ating Diyos? Dito may binabanggit ng mga katangian ng manlalalang. Ano bang katangian ng ating Diyos bilang manlalalang? Makikita natin ang pagka-Diyos magitan ng creation, ng paglalang. Yan, makikita natin makakayag ang mga katotohanan tungkol sa Diyos na hindi natin makikita sa anumang aklat o sa anumang paraan, anumang bagay. Ang una nga, na siya ang creator, at yan ang kauna-unahang bagay na pinapahayag ng Biblia. In the beginning, God created the heavens and the earth. Ngayon, ang Biblia kasi ay hindi nagpapatunay sa existence ng Diyos. Hindi pinapatunayan ng Biblia yan. It declares, ipinapahayag nito na mayroong Diyos. So, whether we would accept that or deny or reject that depends on our faith. At ang faith na ito, ang pananampalatayang ito ay galing din nakaloob ng Diyos. So, unang bagay tungkol sa paglalang ay yung makilala natin na walang ibang manlalalang kundi ang ating Diyos. At sa ating Biblia, binanggit ng ilang beses na may Diyos. May Diyos. Na tayo ay manampalataya. Na may Diyos na siyang lumalang sa atin at Diyos na nagpapala sa atin. So ito yung magandang ating sampalatayanan. Now, gaano ba kahalaga ang Biblia sa pagkaunawa natin ng salita ng Diyos? Mahalaga sapagkat ang existence o ang pagkakaroon ng Diyos ay hindi maaaring manggaling sa ating mga katalinuhan. Anumang argumentong ibabangon natin, baliwala yan. Hindi niya maipaliwanag ang tungkol sa Diyos. Ganon din naman, hindi maipapaliwanag ng personal na karanasan natin ang tungkol sa mga bagay sa kanyang existence. Ang Espiritu ng Diyos, ang Biblia nagtuturo ng isang tao ay konbinsido sa pagkakaroon ng Diyos sa magitan ng personal experience niya. Kaya nga, nabanggit kanina na ang Diyos ay nagpapahayag sa 5 paraan. Ang ikalima dyan ay yung true personal experience. At ang salita ng Diyos, ang siyang magtuturo sa Kanya sa mga bagay na dapat niya isakabuhayan, may kinalaman sa Kanyang personal experience with God. Ibig sabihin ay makikilala lamang natin ang Diyos kung ihahayag niya ang kanyang sarili sa atin. Yes. Malibang ihayag niya ang kanyang sarili, ay hindi natin siya makikilala. Correct. At ang Diyos na ito, mula ng Genesis 1:1, ay hindi nagbabago. It changes not. Wala rin pagbabago-bago sa Kanya. Walang anino ng panunumbalik o pagkakaiba. At ito rin, Bibliang ito ang nagtuturo na ang Diyos ay pag-ibig. Pasanin natin, Pastor Ben, hindi sinasabing ang Diyos ay may pag-ibig. Ang Diyos ay nagpapahayag ng pag-ibig. Hindi po. Kundi ang Diyos Siya mismo. ay pag-ibig. Siya ang Siya embodiment ng pag-ibig. Oh, okay. Ganda. So ating pagpapatuloy, dito sa ating pag-aaral ng ating leksyon ay may binabanggit na ang Diyos ay may mga aktibidades na ginagawa dito sa lupa. Ano ba mga gawain ng Diyos na kanyang ginagawa dito sa lupa sa konteksto ng dakilang tunggalian? Okay, una ay banggitin natin yung kabutihan kanya ginagawa. At yan ay pagtubos. Siya ay muling paririto para tubusin tayo sa sanlibutan ito ng kasalanan. Ikalawa yung pagliligtas. Sinugo ang kanyang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya ay huwag mapahamak. Ikatlo yung deliverance. Pagliligtas mula sa Israel noong una or physical bondage or slavery. Pero ang Diyos din naman ay gumagawa bilang Diyos na paghatol as the righteous judge. Magitan ng pagpapadala ng apoy sa Sodom at Gomorrah, di ba? At siya rin nung nagtatayo ng Tore ni Babel, si Nimrod, at ang kanyang angkan, nais nilang maabot ang langit.
tatayo sila ng Sigurat, isang syudad na 7 palabag, at yung pinakatuktok nito gusto nilang umabot sa langit. At doon sa pinakatuktok, maglalagay sila ng symbol of the sun. Yan ang gawain, ang panukala ni Nimrod at saka ng kanyang akan. Ginulo ng Diyos ang ganoong pagsisikap na lumaban sa kanyang pag-ibig at kabutihan. So, ang ginawa ng Diyos dito kinalat. ay kanyang sinamagitan, kanyang pinatigil, Pinatigil, at pinakalat ang tao. pinakalat, iba-ibang wika. Doon nagpasimula ang iba't ibang mga wika. So, ang Diyos ay isang Diyos na very personal ang pakikitungo. For our redemption and salvation, gayon din naman bilang Diyos na kumakalos. Pagka, may yung Pag sobra na. pag sobra na Labis na. kinakalos. Aha. Para ang... So makita natin ang ating Diyos ay aktibo. Mhm. Aktibo sa paggawa niya dito sa lupa. Na bagamat ko isipin natin na napakarami nating mga taong narito, ilang bilyon tayo? Nasa 7 bilyon. Mhm. Pero makita natin ang Diyos ay gumagawa doon sa 7 bilyong mga tao na yon sa iba't ibang kaparaanan. Isipang laganap sa mundo ngayon, yung ang Diyos matapos nalalangin ng sanlibutan, in-establish ang mga sistema, iniwanan na lang, bahala na kayo. Inog ang... Parang autopilot, parang ganon. Kaya automatically, the sun shines in the morning, sets in the afternoon. Aha. At para bagang, basta... Routine lang. Oo. Aha. Pero hindi. Alam ng Diyos ang bilang ng ating buhok. Aha. So ibig sabihin nakikialam siya. Alam niya kung ilan yung nalalagas. Aha. Alam niya kung ilan ang natitira. Hmm. Ganon ka-personal ang pakikitungo ng Diyos sa atin. At ano man ang dinadaanan nating problema ay alam din niya. Yeah. Sa bawat pagsubok nga, wika sa atin, naghahanda siya ng way of escape, di ba? Sa ating mga karanasan. Ito ang napakagandang ating maunawan, mga minamahal ng mga kapatid, ng ating dakilang Diyos. Bagamat siya ay dakila at walang hanggan ang kanyang kapangyarihan, kay dakila ng kanyang mga ginawa, pero naglalaan siya ng panahon sa bawat isa atin. Alam niya ang ating inalalagyan. Alam niya ang ating mga dinadaan ng mga suliranin. Kaya ito yung encouragement para tayo, Pastor, ay magtalaga sa Kanya at lumapit pa sa Kanya. Sapagkat alam natin siya palagi nagmamalasakit at nagmamahal sa atin. Kung magkagayon, Pastor Ben, matitiyak natin na ang ating Diyos ay Diyos na personal kung makitungo sa tao. Hindi siya impersonal, parang walang bahala, walang malasakit, kundi siya ay lubos na nagmamahal sa atin, nagmamalasakit, at lahat ng mga bagay ay kanya ginagawa pagitan ng banal na Espiritu upang ang tao ay maakay na patuloy na lumakad sa landas ng buhay hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Na siyang lundo ng lahat ng mga bagay na ating pinag-aaralan sa banal na kasulatan. So yun ang napakaganda na malaman natin na ang Diyos natin ay nagmamalasakit, nagmamahal, alam niya ang ating kalagayan, at maaari tayo lumapit sa Kanya na alam natin na siya nakahandang tumulong sa atin. And by the way, sa ating pag-aaral ng leksyon ay napakaganda ng ginagawa ng Diyos dito sa lupa. Hindi lang basta dito sa lupa, kundi individual siyang gumagawa sa ating mga buhay. Sa anong paraan mo, Pastor, naranasan ang kapangyarihan ng Panginoon na gumagawa sa iyong buhay? Ako'y retirado ng Pastor Ben. 37 years akong naglingkod sa gawain. At sa loob ng 37 taon na yon na aking pinaglingkod, marami akong ups and downs, katulad ng karanasan natin. Pero ang mahalaga sa lahat, at times when I was down, the Lord lifted me up. Kaya ang karanasan na aking buhay ay patuloy na upward plane. At yun ang mahalagang bagay na dapat na i-appreciate natin sa ating Diyos, na hindi niya tayo pinababayaan. Maaring kung kamisan magkulang ng bigas sa ating taguan, maaring mahirapan tayo kumisa sa patrikula ng ating mga anak, sa kolehiyo. Pero looking back at our personal experiences, makita natin, masasabi natin, the Lord has been good. At higit sa lahat, yung goodness ng ating Panginoon na hindi lamang ngayon, kundi ang goodness na yon ay hanggang sa walang hanggan. Yan ang isang bagay na maaari kong masabi tungkol sa akin Diyos. Okay, thank you, Pastor.
Ano ang huling mga salita nyo na gusto nyong iwanan sa ating mga kapatiran? Okay. Tungkol sa ating leksyon na tinalaki ngayon. Ang ating lesson ay revelation, pagpapahayag ng Diyos. Palagay ko pwede nating ihana yung salitang revelation sa relationship. Ang Diyos ay nagpahayag upang magtatag ng relasyon sa atin. Bakit? Basahin nga natin yung Isaiah 59, 1 at 2 muli, para makita natin ang naging pangangailangan upang ang Diyos ay magtatag ng relationship sa atin. Isaiah 59, 1 at 2. Narito ang kamay ng Panginoon na hindi umiksi, na di makapagligtas, ni hindi man mahina ang kanyang pakinig na di makarinig, kundi pinagpahiwalay ng inyong mga kasamaan kayo at ang inyong Diyos at ang inyong mga kasalanan ang siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Nahiwalay ang tao sa Diyos, nasira ang relationship, kaya ang Diyos ay nagpahayag upang muling tawagan ang tao na i-restore, isauli ang relationship na ito upang ang tao ay bagamat pansamantalay nahiwalay sa Diyos ay maibalik sa isang permanenteng pamamaraan hanggang doon sa buhay na walang hanggan. Yan ang mahalaga sa activity ng Diyos. Yung itatag ang relationship ngayon at ipagpatuloy ang relationship sa bagong langit at sa bagong lupa. Hindi lamang dito, kundi hanggang sa magpakailanman. Okay, so Pastor, maraming salamat. Napakaganda po ng ating leksyon na tinalakay na kung saan ating natunghayan ang salita ng Diyos o ang Biblia. Kung paano ito ay kinasihan, kung paano sa pamamagitan ng kanyang mga piniling mga lalaki at mga babae na tumanggap ng inspirasyon ay naisulat sa atin at naihayag ang salita ng Diyos. At hindi lamang yon, sa pamamagitan din ng Biblia ay atin nakilala ang Diyos na sa inyo at sa akin ay nagmamahal at gumawa ng kaligtasan at patuloy na gumagawa sa ating mga buhay hanggang tayong lahat ay makauwi na sa langit na bayan. Muli po kami nagpapasalamat na sa gabing ito kami po inyong sinamahan sa ginawang pag-aaral nito at sana po ay patuloy niyo kami samahan sa mga darating pa mga panahon, sa ganito ring himpilan, sa ganito ring oras ay samahan niyo po kami sa talakayan ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Tayo po ay sama-sama ang yumuko sa isang panalangin. Dakila at banal naming Diyos, muli naming ibinabalik sa inyo ang papuri, ang pasasalamat na kayo'y napakabuti sa bawat isa amin. Na kayo'y nagpaunawa sa amin ng inyong banal na salita. Inihayag niyo po sa amin ang inyong kalooban, ang inyong mga panukala. At higit sa lahat, O Diyos, sa pamamagitan ng inyong salita, ay nakilala namin kayo at naunawaan namin na kayo'y patuloy na gumagawa sa aming mga kabuhayan, na kayo'y patuloy na gumagawa para sa aming katubusan, na kayo'y patuloy na gumagawa hanggang dumating ang sandali, kami ganap nang makapaghayag ng larawan at kagandahan ng aming Panginoong Hesus. Amang aming pong ginawang pag-aaral na ito, basbasan nawa sa aming mga puso. Kayo ang patuloy na maluwalhati sa aming kabuhayan at masumpungan kami, nagagalak na isa kabuhayan ang inyong banal na salita. Pagpalain, Panginoon, ang lahat namin mga manonood, ang mga kasama namin ng mga nagsisipag-aral ng inyong salita, nanonood sa Hope Channel, Panginoon, igawad sa bawat isa amin ang inyong mayamang basbas sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Pero tanging-tanging sa Kristiyanismo. Bringing hope the world over. Hope Channel. Jesus said, "Go." And
the Hope Channel is obeying. Tell the world now with the Hope Channel.